Let us kneel. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, narito kami ngayon mga makasalanan. Nakaharap sa iyong gambala. Linisin mo kami sa lahat ng bungis ng kasalanan. Linisin ang aming isipan upang ikaw lamang ang aming isipin. Linisin mo ang aming puso upang may tampukan namin. At madama namin ang inig ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang buo naming pagkatao, kaluluwa at katawan, upang ikaw lamang ang aming tanging sambahin sa araw-araw. Nawa, ang sa tamis ang aming gagalawan ngayon, ay makapagpabawa ng aming buhay pagkatawan at lalagigit sa aming kaluluwa. Mahal na Birhen na nangawa, naway sa mga kami sa iyong anak. Sa Jose, patron ng ilang simbahan, gabay mo kami patron kay Jesus. Amen. We stand. Therefore, as Blessed Mary, I pray you,
God Himself, as He hung upon the cross, chose the Blessed Virgin Mary, His mother, to be our mother also. Grant, we pray, that with her loving help, your church may be more fruitful day by day, and exalt thee in the holiness of their children. We grow together in grace all the families of the peoples. For our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter of the Hebrews. Every high priest is taken from among men and made their respective before God, to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal patiently with erring sinners, for he is himself beset by weaknesses, and so must make sins offerings for himself as well as for the people. One does not take this honor on his own initiative, but only when called by God, as Aaron was. Even Christ did not glorify himself with the office of the high priest. He received it from the one who said to him, "You are my son. Today I have begotten you." Just as he says in another place, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." In the days when he was in the flesh, he offered prayers and supplications without rise and tears to God, who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Son, thought he was. He learned obedience from what he suffered. And when perfected, he became the source of eternal salvation for all who obey him, designated by God as high priest according to the order of Melchizedek. The word of the Lord. Thanks be to God. You are a priest forever, in the line of Melchizedek. You are a priest forever, in the line of Melchizedek. The Lord said to my Lord, "Sit at my right hand, till I make your enemies your footstool." You are a priest forever, in the line of Melchizedek. The scepter of your power, the Lord will stretch forth from Zion. Rule in the midst of your enemies. Priest forever, in the line of Melchizedek. Yours is princely power in the day of your birth, in holy splendor. Before the day star, like the dew, I have begotten you. You are a priest forever, in the line of Melchizedek. The Lord has sworn, and he will not repent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. You are a priest forever, in the line of Melchizedek. We stand.
John's disciples and the Pharisees were accustomed to fast. People came to Jesus with the objection, "Why do John's disciples and those of the Pharisees fast, while yours they do not fast?" Jesus replied, "How can the guests at the wedding fast, as long as the groom is still among them? So long as the groom stays with them, they cannot fast. The day will come, however, when the groom will be taken away. On that day they will fast. No one sews a patch of unshrunken cloth on an old cloth. If he should do so, the very thing he has used to cover the hole will pull away the new from the old, and the day will get worse. Similarly, no man pours a new wine into old wineskins. If he does so, the wine will burst the skins, and both wine and skin will be lost. No, new wine is poured into new skins." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Peace be. Advance Happy Fiesta po sa ating lahat. So ilang araw na lamang po, fiesta na dito sa ating shrine. Kaya in-advance ko na po ang ating greetings. At gusto ko po kunin ang pagkakataon ito na pasalamatan muna po ang ating rector ng shrine ng Birhen de la Paz, ang ating pare na si Father Jonas Agustin, dahil po sa pag-invite po niya sa akin dito at mag-recite ng ating Novena Mass. So nasa ika-4 na araw na po tayo ng ating Misang Novena, isang paganda bago dumating ang kapistahan ng ating patron. Walang iba kundi ang Birhen de la Paz. Bilang parangal sa ating mahal na ina, pwede po bang bigyan natin siya ng malakas na palakpakan? Natatandaan po nung huli akong mag-misa dito sa ating shrine, in-invited po ni Father Jonas noon. Ako po ay kasalukuyang naka-assign noon sa parokya ng Santa Cruz, Barangay Santa Cruz, Tarlac City. Ngayon po, iba na yung parokya ko. Mga 4 months maybe pa lang po ako sa parokya ng San Isidro dito sa Barangay Caluluan, Concepcion, Tarlac. At kasama po ngayon dito sa shrine, na-invite din po sila ng ating rector, ang mga parishioners from St. Isidore, ang mga, especially po yung mga taga-barangay Bantog. Kaway-kaway nga po yung mga taga-barangay Bantog. Ayan, ang dami po nila. Yung iba po nasa labas pa. Kasama rin po namin ang aming EPC President, walang iba kundi si Sister Lou Juan. Karamihan po sa inyo, kilala nila po ako dahil
Minsan po akong naging assistant paras-priest dito sa shrine na ito during the time of Father Mon Capulo. So, 1 year niyo po akong nakasama rito at kayo pa po yung nagkapit sa akin sa aking first parish. Kung inyo pong natatandaan, nagbabaha pa nga ng luha noon. Yung mga senior citizens noon, yung mga BIR, hello po, hanggang ngayon, nandito pa rin sila. 1 decade na po ang nakalilipas, 10 years na po ang nakalilipas. Habang tinitignan po ang mga pagmumukha ninyo, masasabi ko lang sa inyo, hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago. siya pa rin. In a positive way, mga labo ay paborit po. Magaganda pa rin po kayo. At saka mukhang mababait pa rin po kayo. Don't you worry. Ako po ay hindi pa rin nagbago sa inyo. Hanggang ngayon, patuloy ko pa rin po yung ipinagdarasal. At hanggang ngayon, may buwang, may bahagi pa rin kayo sa aking puso. Dahil minsan din po kayong naging bahagi ng ating buhay bilang pare. Baka magkaiyakan po tayo dito, kaya simulan ko na po ang ating reflection. Dahil tayo po ay naghahanda para sa kapistahan ng ating patron, ang Virgen de la Paz. Let us talk about Mary. Gaano niyo po kakilala ang ating patron? Gaano po kalalim ang inyong pagkakakilala kay Maria? Alam po ninyo, isa rin po ako sa mga devoto ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Every time na ako ay nagdarasal, see to it na humihingi ako ng panalangin ng Virgen de la Paz. At kapag meron pong nagpapadasal sa akin pre-over, palagi kong minimension yung Virgen de la Paz. Dahil naniniwala po ako na minagrosa ang ating mahal na ina. Isa po sa mga answered prayers ko, noong ako ay nakasal dito, yung maging parish priest. At hindi po ako na-disappoint sa ating prayers. Pinilig ng Diyos ang ating panalangin sa pamagitan ng panalangin at tulong ng ating mahal na ina. Bago po ako marisyafor, ako po ay naging parish priest sa Burgos, Palipid, Tarlac. Kaya malaki po ang ating pasasalamat dahil sa panalangin ng ating mahal na ina, ang Virgen de la Paz. Pag-usapan natin ang pagiging ina ni Maria. The love of Mary to her son, Jesus, is sacrificial. Katulad po ng pagmamahal ng mga inang nandito ngayon, papagsakripisyo ang pagmamahal ni Maria. Magsasayad po ako ng examples taken from the Bible. Nung si Haring Herodes gustong patayin ang banal na sanggol sa saksakan, isa si Maria ang nag-alala. Isa si Maria ang natakot din po ang ating mahal na ina. Sino sa inyo dito ang hindi mag-aalala kung may magkangkang patayin ang kanyang anak? Ganyan po ang naramdaman ni Maria habang sila'y papatakas kasama si Jose papuntang Ehipto. Nang mawala si Jesus sa templo ng Jerusalem, naghanap ang mag-asawa nito, si Jose at si Maria. Nasubukan nila po bang mawalan ng anak? Siguro hindi ka makakalin.
Ganyan din ang naramdaman ni Maria. Alalang-alala si Maria ng ilang araw na hindi makita ang kanyang anak. Hanggang sa matagpuan nila ito sa templo ng Jerusalem. At ito ang pinakamatindi. Nang parusahan si Jesus sa ibabaw ng krus, nandoon si Maria. Nung unti-unti malagutan ng hininga si Jesus sa ibabaw ng krus, nandoon sa paanan ng krus ang ating ina si Maria. Nung ibaba ang bangkay ni Jesus, hinalo, niyakap ito ng ating mahal na ina. Sino po sa inyo dito ang magulang? Sino sa inyo dito ang nanay na namatayan na ng anak? Pwede po bang pakipasang kamay? Sino po sa inyo ang namatayan na ng anak? Isa, dalawa, tatlo, medyo marami. Ano po ang pakiramdam? Hindi mo siguro masukat kung gaano kalalim yung sugat, yung sakit na yung nararamdaman. Kasi hindi mo masukat yung laking at lalim ng pagmamahal na ina sa kanyang anak. Ganyan din po ang naramdaman ni Maria nang makita niya bangkay na lamang ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya meron tayo Virgen de la Rosa, po. Alam niyo po yung Virgen de la Rosa? Nakasuot siya itim na damit. Siya po yung mahal na ina na nagdadalang hati. Sobra siyang nagdalang hati dahil sa pagkawala, pagkamatay ng kanyang minamahal na anak. The love of Mary is sacrificial. Nag-sacrifice si Maria dahil alam niya lahat ng kanyang sakripisyo at sakripisyo ng kanyang pinakamamahal na anak ay kalooban ng Diyos. Walang magawa si Maria, pero nandoon ang kanyang kabataang loob na tanggapin at ipaugnala sa Diyos Ama ang lahat ng plano at kanyang kalooban sa kanyang anak na si Jesus. If the love of Mary is sacrificial, likewise, the love of Mother, our biological mother, is sacrificial. Gusto ko lang po mag-share tungkol sa karanasan ko sa aking na mayabang ina na si Julieta. Yung pong mga magulang ko, hindi po yan nakatapos ng kolegyo o pag-aaral. Yung tatay ko hanggang elementary lamang, yung nanay ko hanggang second year high school lamang. Magagaling po yung mga magulang ko, pero dahil sa kahirapan daw ng buhay, kaya hindi po sila pinag-aral at nakapagtapos. Pero alam po ninyo, nang mag-asawa ang tatay at nanay ko, hindi naging hadlang yung kanilang karanasan sa kahirapan para hindi po nila kami kapag-aralin. Yung nanay ko nagsumikap, tatay ko nagsumikap, kahit sa bukid lang po nagtatrabaho, tatay ko madiskarte yan. Yung nanay ko kahit housewife lamang yan, madiskarte yan. Ang dami po nilang alam na trabaho, marangal na trabaho. Yung kahirapan ng buhay, naging challenge yan sa mga magulang ko. At kaming itong magkakapatid ay hindi tumigil sa pag-aaral. Kahit ganoon kahirap ang aming buhay.
lalo-lalo na po ng aking nanay. Kaya kami 7 kapatid ay tumutong sa kolehiyo. At halos lahat kami ay nakatapos sa pag-aaral. Isa sa 7 magkakapatid, ako po yun, ay naging pari. Ako po yun, ang pari kaharap ninyo. Kaya, ano man po ang status ng buhay ko ngayon, ano man ang kinalalagyan ko ngayon, malaki ang utang na loob ko sa aking mga magulang. Lalo-lalo na sa lahat ng sakripisyo, pagmamahal ng aking nanay. 7 po kami magkakapatid, ako po yung bunso. At sabi nila ako daw yung pinakapogi. Sabi po yan ng nanay ko. Dahil ako po yung bunso, yung atensyon palagi nasa akin, sabi ng nanay ko. Kaya kapag nagkakasakit ako noon, 24 hours binabantayan ako ng nanay ko. Lalo-lalo na kapag gabi, nanay ko ang palaging katabi ko. Kaya kapag nanginginig na ako, dahil sa sobrang taas ng lagnat ko, unang nag-aalala at natatakot yung nanay ko. Siya yung unang nagdadala sa akin sa doktor. Hindi ko ma-imagine kung paano kami lumaking maayos, mabuti, kami itong magkakapatid. Samantalang itong mga magulang ko ay hindi nakatapos sa kolehiyo o sa kanilang pag-aaral. Imagine itong magkakapatid o itong anak, paano binuhay yan ng isang ina na galing sa hirap, ng isang ama na galing sa hirap. Imagine, pinaglalaba ang mga yan, pinakakain ang mga yan, pinag-aaral ang mga yan, namamasabi ang mga yan. Samantalang yung ibang magulang, isang anak lang na, reklamo pa ng reklamo. 2 anak lamang meron, reklamo pa ng reklamo. Samantalang kami, si Nanay Julieta at saka Tatay Jesus, 7 ang kanilang anak. Pero alam ko ninyo, wala akong narinig na reklamo mula sa aking mga magulang. Lalo-lalo na sa aking nanay. Kaya, lahat ng mga sakripisyo na nakita ko sa aking mga magulang, lahat ng yan ay dahil sa pag-ibig. Kaya, ako po, hindi ko po ikinahiya kung ano man ang aking kinalakhan. At hindi ko po ikinahiya kung ano ang naging buhay namin noon. Kasi, malaki ang panunod ko sa aking mga magulang. Dahil hindi man sila professional, naging marangal ang kanilang trabaho para ikatuyog kami 7 magkakapatid sa aming pag-aaral. Alam ko po sa lahat ng mga anak, magulang na nandito ngayon, marami rin kayong karanasan tungkol sa inyong mga magulang, lalo-lalo na sa inyong mga nanay. Siguro yung iba dito, kakainin na lamang nila, ibibigay pa nila sa kanilang anak. Ibaling matulog sila sa sopa, basta natutulog ang kanilang mga anak sa malalambot na kama. Ibaling magkasugat-sugat ang kanilang kamay sa paglalaba, basta malasot na, makinis ang putis ng kanilang mga anak. Ibaling luma ang kanilang damit, basta bago ang damit, sapatos ng kanilang mga anak. Ganyan ang pagmamahal ng isang ina, mapag-sakripisyo. The love of a mother is sacrificial. Kaya, ngayon po, malapit na ang kapistahan ni Gabriel de la Paz, ang mahal na ina. Sana po, lahat ng mga magulang na nandito ngayon, lalong-lalo na ang mga ina na nandito ngayon, hindi nawa maging hadlang sa inyo ang kahirapan para itabuhin
huwag po kayong mag-alala. Alagaan lang ninyo ang inyong mga anak. Mahalin lang ninyo ang inyong mga anak. Kapag-aralin lang ninyo ang inyong mga anak. Malay ninyo, isa sa kanila ang aakot sa inyo sa kagwatan balang araw. Marami ng mga anak ang nagtatotoo yan. Nandyan ang sikat na boksingero sa buong mundo, si Manny Pacquiao. Kasabay ng kanyang tagumpay, kasama ang kanyang mga magulang, ang kanyang buong pamilya. Kaya sana, huwag po kayong tumigil mga magulang, mga nanay na magsakripisyo, mag-iis at akamahalin ang inyong mga anak. Sapagkat ang mga anak niya ay biyaya na galing sa Diyos. Grasya na galing sa Diyos. Na-disgrasya ka man ng dalaga ka, ang iyong anak ay hindi disgrasya. Grasya yan na galing sa Diyos. Na dapat doble, triple ang pagmamahal na yuhin mo para sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pananalisa, idalangin po natin ang lahat ng mga ina sa buong mundo na sana patuloy nilang matularan ang magandang halimbawa ni Maria bilang ina ng Diyos. Patuloy na kamahalin, arbain, lagaan ang kanilang mga supling sa kabila ng mga kapitira sa buhay. Amen. We stand. Brother, together with Christ, who conquers all evil, let us come confidently, O Father, with our prayerful intentions. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Let the Church, the people of God, and its leaders, may follow the promptings of the Holy Spirit to speak to the people of today every new language of the Gospel. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are invested with executive, legislative, and judicial functions in society may consistently place the God of human beings above logistic concern. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may open our hearts to God's saving power in the times which is more important than observing and teaching religious practice. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may become channels of the Lord's caring hand to the sick for showing them love and concern. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may find eternal rest in the company of the rise of Christ. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Please give us a special attention from Mr. and Mrs. Mother of us and the American family and the Young's family and the
Let's pray for the sick, for the victims of coronavirus. In special intention of Ate Susan. Heavenly Father, hear our prayer and teach us the art of living as new people set free by the love of Jesus Christ our Lord. Amen. Please be seated for the offering. We stand. Pray, my dear brothers and sisters, that this our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good, the good of all His holy church. Receive our offerings, O Lord, and transform them into the mystery of salvation, so that by its power we be set aflame with the charity of the Virgin Mary, Mother of the Church, and with her may be united more closely to the work of redemption, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. That is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to proclaim your greatness with due praise, as we honor the Blessed Virgin Mary. Receiving your word in her immaculate heart, she was found worthy to conceive in her virgin's womb, and giving birth to the Creator, she nurtured the beginnings of the Church. Standing beside the cross, she received the testament of divine law and took to herself as sons and daughters all those who by the death of Christ are born to heavenly life. As the apostles awaited the Spirit, you had promised, she joined her supplication for the prayers of the disciples, and so became the father of the Church at prayer. Raised to the glory of heaven, she accompanies your pilgrim Church with a mother's love, and watches in kindness over the Church homeward steps, until the Lord's day shall come in glorious splendor. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we adore. Amen.
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and serve you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and with our Bishop and all the clergy. Remember also those whom we offer this support, moving us, and those whom we now pray, especially for the sick, the suffering, elderly, and frontliners. Shower us, Lord, the graces and blessings we need in this time of pandemic. Remember also the souls whom we offer this Mass, and those who have died in your mercy. Welcome them, Lord, to the light of your grace, with Mary, the Virgin Mother of God, with Saint Joseph, with the Apostles, with San Isidro Labrador, and all the saints who have preached you throughout the ages, through Jesus Christ our Lord. Through him we live and live, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory upon our shores, forever and ever. Amen. Wisdom. Let us give confidence to the Father in the words our Savior gave us.
Orasyon ng Karata against the coronavirus disease COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find clear solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help all Christians. Saint Raphael the Archangel, Saint Roch, Saint Lorenzo Luis, Saint Pedro Calixto, we stand. Let us pray. Having received the blessings of redemption and of life, we humbly pray, O Lord, that with the Blessed Virgin's motherly help, your Church may teach all nations by proclaiming the gospel, and through the grace of the outpouring of her Spirit, fill the Ngayon po magkakaroon tayo ng prayer healing. At let us ask the intercession of our Lady of Peace and Good Voyage, Isang Milagrosa Birhen. Lagi po natin paratandaan kung ang isang anak hindi niya matanggihan ang kahilingan ng kanyang ina, ganyan din po ang anak na si Jesus. Ano man ang kahilingan ng kanyang ina si Maria, hindi dito makakalihan. Kaya madalas kailangan natin lumapit kay Maria, humingi ng panalangin, at asahan po natin ano man ang ating kahilingan, ilalapit ni Maria ito sa kanyang anak na si Jesus. At naniniwala ko sa tama at panahon, ipagkakaroon ng Diyos ano man ang ating kahilingan sa pamagitan ng panalangin ng ating mahal na ina na si Maria. At ngayon, anayahan natin ang banal na Espiritu na lumukod sa bawat isa sa atin para naawin natin ang Holy Spirit. Spirit, we pray.
Ikaw ang gumagawa sa iba't ibang uri ng karamdaman, mapa-espiritual, physical, emotional, at mental. Ikaw ang nagpakaling ng iba't ibang karamdaman noon. Pinalaan mo ang mga pilahin, nakakita ang mga bulan, nakarinig ang mga dinig, nakapagsalita ang mga tinig. Pinalayas mo ang mga demonyo sa mga inaalihan nito. Binuhay mo ang mga patay. Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagmamakawa, naniniluhod sa iyong harapan, at humihingi ng pagpapasmas at pagpapagaling mula sa iyo. Hawakan mo kami simula ulo hanggang paa sa iyong kapangyarihan kamay, at naniniwala kami gagaling at gagaling kami. Idinadala din po namin sa iyo ang mga kapamilya namin, kapatid, kaibigan, kakilala, pati na mga hindi namin kakilala na may iniibang karamdaman. Nawapanin ko, napagtan ko ang bawat isa. May kailangan ang kanilang kailangan. Ikaw lamang ang makapag-iisa sa dinadamdam nila sakit o karamdaman. Nagpapasalamat ito ang Panginoon sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaroon mo sa akin. Maraming salamat sa patuloy mong pagprotekta sa amin laban sa COVID-19. Yakapin mo kami Panginoon sa iyong makapangyarihang kamay. Patuloy mo kami protektahan sapagkat naniniwala ko kung ikaw ang puprotekta at lalakap sa amin. Walang anumang sabot, walang anumang virus, walang anumang kalamidad ang pwedeng lumapit at lumapit sa amin. Idinadala din namin ang lahat ng mga eksperto sa medisina, mga doctors, nurses, mga frontliners, mga kapulisan. Nawa Panginoon, gabayan mo sila sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. At nawa makahanap sila ng sapat na lunas na tututok patapos sa coronavirus. Nagpapasalamat din po kami Panginoon sa mga kalamidad na dumating sa buhay kung saan kami ay iyong iniligtas at pinaprotektahan. Nawa Panginoon, lahat ng mga biktima ng kalamidad, bagyo, pati na yung mga biktima ng pandemya, tulungan mo sila makaahon mula sa tubig ng kalamidad at karamdaman. Tanging ikaw lamang Panginoon ang aming pag-asa. Ikaw lamang at wala nang iba pa. Lahat nito ay hinihilan sa matamis ng pangalan ni Jesus na lupulong lahat ng nangyayari kasama ng Espiritu Santo ngayon at lampan sa walang hanggan. Amen. Birhen Maria, napagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin natin. San Isidro, ipanalangin natin. Amen. Santa Regina. Amen.
Mother of God, but lead me forward in the promises of Christ. Almighty and ever-living God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Granted by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from present evils and from everlasting death through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Should the presence of the Lord is in this place, I can feel His mighty power and His grace. I can feel the rush of angels' wings. I see glory in His face. Surely the presence of the Lord is in this place. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace to love and serve one another. Thanks be to God.